Yun, magandang umaga po sa bawat isa. Kapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat 2 linggo po akong wala rito. Yan, ngayon nandito po ako ngayon. Parang feeling ko pag na-schedule ako dito na mag-preach, parang yung Sunday bago yun, lagi akong wala. Normally, nung second Sunday, nasa Teresa po ako. At nung nakaraang linggo, may mga inasikaso lang po akong mga bagay. So feeling ko tuloy hindi ako taga rito. So, salamat po sa Panginoon sa pagkakataon po na ito na ipagpatuloy po yung ating pag-aaral patungkol po sa Mission of Jesus. So, bago po tayo magsimula, nais ko pong tumayo ang bawat isa at makibukas po tayo sa aklat ng Lucas, chapter 19, verse 10. So sa mga wala pong Biblia, may Biblia po tayo roon. And then, sa mga bago, pwede pong tulungan po ng bawat isa kung nahihirapan pong magbuklat. Lahat po ba nakita na po? Sa page 105 po ito. Lucas chapter 19, verse 10. Sabi po rito, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Tayo po yung manalangin. O Diyos na yung makapangyarihan sa lahat, kayo po yung nagpapasalamat o Diyos sa pagkakataon po na ito. Na muli, pag-aralan po o Diyos, ang mission po ni Jesus. Dalayan po namin Panginoon sa oras po na ito. Buksan niyo po Panginoon ang aming mga puso. Ihanda niyo po ito o Diyos sa mensahe po Panginoon na ibibigay niyo po sa amin sa umagang ito. Dalayan po namin o Diyos na ang aming mga puso ay maging isang matabang lupa Panginoon. Nang sa gayon Panginoon ang binhi Panginoon na aming maririnig Panginoon, ito po'y mamunga at hindi maagaw ng kaaway o Diyos. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. So, ang ating pag-aaralan po, ito po ay magkapatuloy lamang po sa tema po natin sa buwang ng September. Ito po, ang tema po ng buwan ng September ay The Mission of Jesus. Project Zacchaeus. Matatagpuan po natin ito sa Luke chapter 19, verse 1 hanggang 10. Sabihin nga po natin, Project Zacchaeus. Yan. So, actually ito pong term na project, siguro, sa mga ibang leader po dito sa church na ito, may ibang kahulugan po ito sa amin. Sapagkat, ito po isa sa natutunan po namin nung pumunta po kami ng Baguio. Na instead na yung kapatid po natin or na maging sakit sa ulo po natin, gawin po natin siyang project. Yan. So, yung ibang mga leaders natin, may mga project po yan. So ngayon, sino po dito nais magkaroon ng project? Parang ilan lang Di ba parang minsan, pag may binibigay na assignment na si Lord, teka lang So sino po ba dito? Gusto mo ba na taas po yung kamay? Sino po yung gusto? Walang sapilitan. Sige po, kung medyo nag-aalangan pa po ang bawat isa, yaan niyo po, pagtapos po ng ating pag-aaralan, may bibigay po si Lord sa inyo na project. Wala po tayong no choice. Hindi po ito ghost project na napapanood po natin at napapakinggan sa balita. So, ngayon po, pag-aaralan po natin ang buhay po ni Zacchaeus. Natagpuan po natin ito sa Lucas chapter 19, verse 1 hanggang 10. So, basahin po natin mula verse 1 hanggang verse 10. So, sabayan niyo po ako sa pagbabasa.
Maigi po na nababasa po natin at binubuklat po natin ang ating mga Biblia. Sabi po rito, Lucas chapter 19 verse 1 hanggang 10. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Verse 5, pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat na nakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila, tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ngayon pong umagang ito, pag-aaralan po natin yung mission ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng story ni Zacchaeus. Kung bakit po natin ito pinamagatang Project Zacchaeus, sapagkat hindi lang po ito tinuro ng ating Panginoong Hesus, kundi mismo siya po yung gumawa nito. Nag-reach out po si Jesus sa nawawala. At nais po ng Diyos na gawin din po natin ito. So yung Lucas chapter 19 verse 10, in English po, for the Son of Man came to seek and save the lost. Itong verse po na ito ay nagpapakita ng puso po ng ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus po ay hinahanap, at di lang po hinahanap, iniligtas po ng ating Panginoong Hesus ang nawawala. He came to seek and save the lost. So, dito po sa ating binasa, sino nga po ba si Zaccheo? Marahil sa mga teacher ng bata at sa mga bata, lagi na pag-aaralan tong kwento ni Zaccheo eh. Kasi nakakatawa yung story ni Zaccheo. And itong kwento po ni Zaccheo ay patungkol, si Zaccheo po pala ay unang-una, siya po ay isang mayaman. Di lang po siya basta mayaman. Siya po ay tax collector. Maniningil ng buwis. So sabi rito, wealthy tax collector. First, siya po yung kinagagalitan ng mga tao. Hated. Bakit po? Kasi siya ay corrupt. Pangatlo po, kinukonsider po si Zacchaeus na traitor. Traitor in the sense na si Zaccheo po ay isang Hudyo, pero pinili niyang maging Roman ally. So, noong time po na yon, lahat ng nakikisa sa mga Romano ay tinuturing pong traidor ng mga Hudyo. At yun po si Zaccheo. So, dito po sa ating sa character ni Zaccheo, something's familiar po, di ba? Parang ganun eh, no? Pero hindi po yun pag-aaralan natin. Hindi po natin pag-uusapan yung mga nangyari sa bansa po natin. Nagkataon lang po. Pero nakakatuwa at dito po natin makikita kung gaano po kagrabe ang pagmamahal po ng ating Panginoong Hesus. So, may tatlo po tayong pag-aaralan sa umagang ito. Seeks, sees, and saves. Una po, Jesus seeks the lost. Pangalawa, Jesus sees beyond labels. At pangatlo po,
Jesus saves the lost. So una po, Jesus seeks the lost. Dito po sa verse 1 hanggang verse 2, may kita po natin dito na hindi lang po nagkataon na nandun po si Jesus yung time na yon. Kung bakit po siya nandoon sa Jericho, may purpose po ang ating Panginoong Hesus. So, dito po, makikita po natin yung tatlong bagay na ginagawa ng ating Panginoong Hesus sa paghahanap ng nawawala. First, He starts the search. Buksan po natin ang ating Biblia sa John chapter 10, verse 16. Makikita po natin ito sa page 131 hanggang 132. Yan. Nakita na po ba ng bawat isa? Amen. Sabi po rito, meron akong iba pang mga tupa na wala sa kulungan. Sa kulungang ito, kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Makikita po natin dito sa pangalawang part, sabi dito, kinakailangan sila'y ipasok ko rin. So Jesus initiate the search. Hindi lang yung pagliligtas ng ating Panginoon, hindi lang basta niya inaantay yung mga nawawala na mahanap siya. Kundi mismo po, pinakita po ni Jesus na siya yung naghahanap sa nawawala. And sa Luke chapter 15, verse 4 hanggang 7, makikita po natin dito, basahin ko po. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Verse 6, pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Ang ating Panginoong Hesus po ay hindi lang basta nagliligtas. Makikita po natin dito na handa niyang iwan yung 99 para hanapin yung isang nawawala. Though totoo naman, nagwawala, saka nawawala. Pero ganun po yung ating Panginoong Hesus eh. So, sa mission po ng ating Panginoong Hesus, hindi lang po niya binigay yung mission para gawin po natin. Kundi, before ibigay ni Jesus yung mission sa atin, pinakita niya po muna ito na ginagawa niya. Amen po ba doon? Jesus is not passive. Siya ang nauunang kumilos para hanapin yung mga lost sheep. Grabe yung pagmamahal ni Lord, no? And ginagawa niya ito at ginawa niya ito sa atin. In John chapter 10, verse 3, bukasan po natin ating mga Biblia sa John chapter 10, verse 3. Sa page 131 pa rin po. Say po rito, pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. He calls by name. Makikita po natin dito sa Luke chapter 19, nung pagtapat ng ating Panginoong Hesus, dun sa puno ng sikamoro, tumingala siya at tinawag, Zacchaeus, bumaba ka. Hindi niya tinanong, sino yung taong nandun sa taas ng puno? Hindi tinanong ni Jesus, kundi tinawag ni Jesus si Zacchaeus.
Ibig sabihin, yung purpose ni Jesus po na pumunta sa Jericho, intentional po yung ginagawa ng ating Panginoong Hesus sa atin. Kilala niya po tayo sa ating pangalan. At ibig sabihin po nito, kapag yung isang pastol, kilala niya at may mga pangalan yung mga tupa, ibig sabihin po, mahal na mahal niya yung mga to. Amen po ba doon? Parang sa isang mga gamit. Naalala ko po, nung time na nagsimula po kami ni Pastor Ferd sa worship team. So, nahihilig po siyang bumili ng mga bass. At yung mga bass po na yun, may mga pangalan po yun. So, kung bakit pinapangalanan yung isang bahay, kasi importante ito sa kanya. Hanggang sa, nung nagka-motor po ako, may pangalan din po yung motor ko. Ganoon din po siya. Pag nung nagka-kotse siya, may pangalan din yung kotse niya. Yung motor niya, may pangalan din po yung motor niya. Ganoon po eh. Kapag may pangalan yung isang bagay, importante yon. Bagay pa lang po yun. Paano pa kaya kung mismo tayo kilala ng Panginoong Hesus? Doon po makikita natin na yung paghahanap ng ating Panginoong Hesus, intentional po siya doon. And nagpapakita po ito ng kanyang pagmamahal doon sa mga nawawalang tupa. And yung pangatlo pong bagay na ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Sa Matthew chapter 9, verse 12 hanggang 13. Sa page 11 po ng Bagong Tipan. Sa po rito, narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng magagamot ang walang sakit. Hindi nangangailangan ng magagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugang ito, habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matutuwid. So ito pong verse na to, makikita po natin dito, ito po yung pagtawag ni Jesus kay Mateo, na isa rin pong tax collector. Anong tinawag po ni Jesus si Mateo, nakipaghalubilo po si Jesus sa mga tax collector. At nung time po na yon, ang mga tax collector, grabe po yung pagtingin ng mga tao sa kanila. Ang tingin ng mga tao sa mga tax collector ay mga makasalanan. Ganun po yung level ng galit nila sa mga tax collector. At hindi ko rin sila masisi kasi ngayon, nangyayari din talaga siya ngayon. Tama po ba yun? So, bakit po ganun? Kasi yung mga tax collector, nandadaya sila. Minsan, syempre, nung time na yon, di pa naman ganun ka-grabe yung batas. Pero, grabe yung paniningil nila ng buwis sa mga kapwa nila, mga Hudyo, ay mga ama. So, ganun po yung galit ng tao. At syempre, alam naman po natin ng mga tao, pag may nakikitang, uy, kasama ni Jesus yung mga makasalanan, no? Siguro makasalanan din siya. Ganun yung thinking ng tao eh. Pero sabi ng ating Panginoong Hesus dito, ang manggagamot hindi pumupunta sa walang sakit, kundi pumupunta yung manggagamot dun sa may sakit. Dito po, makikita natin yung yung kayang gawin ng ating Panginoong Hesus para tayo po ay maligtas. Handa ang ating Panginoong Hesus na pumunta dun sa buhay po natin. Dun sa magulong lugar natin para po hanapin niya tayo. Ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, doon po pinakita ng ating Panginoong Hesus na ipinagpalit niya yung pagiging Diyos niya para hanapin niya tayo dito sa lupa. Grabe, kung intindihin po natin, grabe yung love na ipinapakita po ng Diyos sa atin. Kasi
maraming tao, kundi minsan yung mayayaman, bakit pa ako magdadanas ng hirap? Okay na ako dito eh. Pag gabi malamig, pag gabi may aircon, pag summer may aircon, ganun. Pero ginawa po ng ating Panginoong Hesus, nakihalubilo po siya sa makasalanan para po yung makasalanan maligtas. And yun po yung makikita natin nung time na pumunta si Zaccheo. Pumunta si Jesus kay Zaccheo. Sabi sa Luke chapter 19, makikita po natin dito, nung tinawag ni Jesus si Zaccheo, na ang response ng mga tao, sila'y nagbulong-bulungan. Sabi po sa verse 7, lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. So, yun po yung ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Una, hinahanap niya po tayo. At sa paghahanap po ng ating Panginoong Hesus, ito po ay intentional. Sapagkat ito yung nagpapakita ng pagmamahal at ng relationship. He calls us by name. At pangatlo po, handang i-risk ni Jesus yung buhay niya, mahanap ka lang at mahanap lang yung tupa na naliligaw. Ganun po ang isang pastol. Hindi po biro ang trabaho ng pastol sapagkat sa pagkapastol niya, napakarami pong mga asong lobo na nag-aabang. At yung mga asong lobo na yun, may chance na hindi lang yung tupa yung atakihin, kundi mismo siya. So ganun ka-risky yung trabaho ng isang pastol. Para hanapin sa isang gubat na maraming asong lobo, para hanapin lang yung nag-iisang tupang naliligaw. Jesus didn't wait for Zacchaeus to come to him. He went to Zacchaeus, he calls by name, and he went to his house. And makikita po natin dito na Jesus seeks, he calls, and step into our messy lives. Mga kapatid, kung titingnan po natin sa ating unang pinag-aralan, nasaan po kaya tayo rito? Tayo kaya po yung lost sheep na hinahanap ng ating Panginoong Hesus ngayong oras po na ito? Or tayo po ba yung natagpo ang tupa na dapat tumulong hanapin ang iba? So, sa ating pag-aaralan, siyasatin po natin yung ating sarili habang pinag-uusapan po ang mga bagay na ito. Pangalawa naman po, Jesus sees beyond labels. Sa panahon po natin ngayon, mahilig po tayong mag-judge. Minsan, pag may nakita tayong tao, kumbaga, hinuhusgahan na natin siya base sa kanyang panlabas na anyo. And dito po, sa verse 7 ng chapter 19 ng Lucas, dahil sa mga ginawa ni Zaccheo, hinusgahan siya ng tao. Start po natin sa verse 5 ng Luke chapter 19. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. So, people see labels, but Jesus sees life. In John chapter 8, verse 11, sa page 128 po ng
bagong tipan. Say po rito, wala po Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Yung storya po na ito ay patungkol sa isang babaeng nangangalunya. So ang ginawa ng mga Pariseo, dinala yung babaeng nangangalunya kay Jesus. At gusto nilang hatulan ni Jesus yung babae. Ngunit sabi ni Jesus, yung walang kasalanan, maunang bumato dun sa babae. Nangyari, dahil alam nila na nagkasala rin sila, unting-unting nagsialisan yung mga tao. Kaya tinanong ni Jesus, kung meron pa bang natitira? Sabi ng babae, wala po Ginoo. At imbis na hatulan yung babae ni Jesus, ang ginawa ni Jesus, pinauwi niya na yung babae. At sabi ng ating Panginoong Hesus, huwag ka nang muling magkasala pa. Ang tao po nakikita yung kapwa niya tao sa kung ano yung ginawa niya, sa kung ano yung panlabas ng anyo. Pero ang ating Panginoong Hesus po, tumitingin po siya sa laman ng ating puso. Isa pong example is makikita po natin sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Jesus looks at the heart, not reputation. So, ito pong 1 Samuel, ang story po nito ay nais po ng Israel na magkaroon ng bagong hari sapagkat yung hari po nila na si King Saul ay sumuway sa Panginoon and nawala yung favor ng Diyos sa kanya. Si King Saul po ay tall, impressive, charismatic. So, ang mga hari po, normally, ganun yung pag naisip natin yung hari, gwapo. Ganun yung pag sinabing hari, matipuno, ganun yung character na pumapasok sa isip natin pag sinasabi yung hari. And yun po si King Saul. And dito po sa 1 Samuel chapter 16, inutusan po ng Diyos si Samuel na pumunta sa Bethlehem para pumunta kay Jesse at i-anoint yung isa sa mga anak niya bilang panibagong hari. So, ginawa ni Samuel na pumunta siya doon kay Jesse. At nung nakita ni Samuel yung panganay na anak ni Jesse, sabi ni Samuel, yun yung magiging hari. Kasi nga, nakabase siya doon sa panglabas na anyo. And normally naman talaga, pag sinasabing hari, normal, matipuno, makisig. Ganun yung yung character niya na pumapasok sa isip natin eh. So sabi dito sa verse 6 hanggang verse 7 ng 1 Samuel, na makarating na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. Verse 7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ng kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad sa pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. And alam niyo po kung sino yung pinili bilang hari? Si David. Si David po yung bunso. Siguro, siya yung pinakamaliit sa kanilang magkakapatid. Pero ano po yung nakita ni Jesus kay David? Makita po natin ito sa Acts chapter 13, verse 22. Sa page 165 po. 166. Yan.
Lahat po nakita na po. Sabihin po ng amen. Sabi po rito, sa angkan ng lalaking ito nagmula si Jesus, ang tagapagligtas na pinangako ng Diyos sa Israel. Verse 22 pala. At nang siya'y alisin ng Diyos, tinutukoy po niya dito si Saul. Si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David, na anak ni Jesse, ay isang lalaking aking kinalulugdan, na handang sumunod sa lahat ng nais ko. Pinili ng Diyos si David sapagkat si David po ay obedient sa Panginoon. Kung ano sabihin ng Diyos, susundin po ni David. Yun po yung nakikita ng Diyos sa kanyang mga tupa. At nais po ng Diyos na yung mga tupa niya ay maging masunurin. Jesus sees beyond labels. Hindi lang po siya nagbabase sa kung ano yung nakikita ng tao, kundi nagbabasa ang ating Panginoon sa puso at sa mga kaya mo pang gawin. Katulad po ni Zaccheo, nakita po natin kanina kung gaano po yung karakter ni Zaccheo. Siya po ay magnanakaw, kumbaga nilalamangan niya yung mga tao, pero siya ay hinanap ng ating Panginoong Jesus. Nakakatuwa po itong Luke chapter 19. Share ko lang po sa inyo yung pinag-aaralan namin kanina sa devotion. At gusto ko lang pong i-invite yung lahat na tuwing 7:30 po, kami po nagsisimulang manalangin at mag-aral na po ng salita ng Diyos. So, next time po, kapag maaga po tayong nagising, punta po tayo ng maaga. Yun, para makasama rin po namin kayong manalangin. So, kanina po, napag-aralan po namin is yung first miracle ni Jesus. Na matatagpuan po sa John chapter 2. Chapter 2, verse 2. Doon po, si Jesus po ay in-invite sa kasalan. And kaya nangyari yung himala, unang-una, because they invite Jesus. And naisin po ng Diyos na i-invite po natin siya sa ating buhay. Pero alam niyo po ba, dito sa Luke chapter 19, ibang story yung nangyari. Hindi in-invite ni Zaccheo si Jesus, pero si Jesus yung nag-invite sa kanyang sarili para pumunta sa bahay ni Zaccheo. Grabe. Dito po natin makikita na bago pa natin i-invite si Jesus, Jesus invites Himself sa ating buhay. And ito po ang grace ng ating Panginoon. Sabi po rito sa Luke chapter 19, basahin po natin ito. Nakakatuwa po itong at nakaka-bless po itong part na ito. Pagtapat ni Jesus, sa verse 5 po ito pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bagay. Praise God. Yun po yung ginagawa ng Lord. Yun po yung ginagawa ni Jesus. Hindi na po natin, kumbaga, ito, hindi na hinayaan ni Jesus na i-invite siya ni Zaccheo. Ginawa po ni Jesus, siya yung nag-insist na iniimbitahan niya yung sarili niya na tumuloy sa bahay ni Zaccheo. Wow. Praise God. Palakpakan po natin ng Diyos. And ito po yung mission ni Jesus. Jesus initiate it. Kumbaga, hindi niya na hinayaan na pagtapat niya doon sa puno, tatawagin ba ako ni Zaccheo? Hindi Kumbaga, pagtapat niya sa puno, tumingala siya, tinawag niya si Zaccheo. Yun yung ginawa ni Jesus. Actually po napag-usapan po namin nila Ate Julo nung nakaraang Sabado, yung tungkol kay Zaccheo, na kung mapapansin po natin, hindi siya sinabi sa Biblia, pero ang isang mayaman, nung panahon na yon, at bukod sa isa siya ang tax collector, marahil may mga servant siya. Kasi bukod sa mayaman siya, kailangan niya ng
mag-iingat sa kanya. Kasi wala naman sigurong mayaman na walang bodyguard ganun, di ba? So, dahil maraming galit kay Zaccheo, pwedeng pagtangkaan yung buhay niya. Tama po ba yon? Napasukin siya, tapos magnanakaw ka, so kukunin namin yung ninakaw mo sa amin. Pwedeng ganun eh. So, dahil mayaman si Zaccheo, maisip natin na bakit hindi kaya nagpatawag nilang kay Zaccheo ng mga alagad. Tapos, pumunta ka doon, pupunta si Jesus. Gusto ko siyang makilala. I-invite mo siya sa bahay ko. Sabihin mo sa kanya na may hinanda akong piging para sa kanya. Normally, ganun yung ginagawa ng mayayaman eh. Because meron silang power. Pero si Zaccheo po iba. Sabi doon, pumunta si Zaccheo dahil alam niya na maliit siya'y pandak, sobrang daming tao, pagkakaguluhan si Jesus. Ginawa niya, nauna siya. Tapos ginawa niya, umakyat siya sa puno ng sikamoro para doon niya makita ng gusto si Jesus. And makikita po natin dito yung character ni Zaccheo na nagpapakita na yung Zaccheo po ay humble. Sa kabila ng kanyang karangyaan, siya'y mayaman, pinuntahan niya si Jesus. At si Jesus naman po, in-invite niya yung sarili niya na pumunta dun sa bahay ni Zaccheo. Makikita po natin dito na kailangan pong may gawin ang isang tao. Pero bago pa po gawin ng tao yung first step, ginawa na po ni Jesus yung nag-iisang first step para yung tao ay maligtas. Katulad din po ni Zaccheo, meron din po tayong bad reputation, may mga nagawa po tayong mali. Pero, when it comes to Jesus, hindi niya ito tinitingnan. Ang nais lang ng Diyos sa tao, siya'y sumunod at tanggapin na siya'y nagkasala. Yun lang po yun yung nais po ng Lord sa atin eh. Kung ang tao po nakita si Zaccheo bilang magnanakaw, Jesus saw a child of God waiting to be transformed. He sees who you can be, not just who you've been. He called us to do the same with others. Nais po ng Diyos na yung mission niya, na yung ginawa niya, ay gawin din po natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Yung taong nakapaligid po sa atin, ito po yung natawag na mga K sa buhay po natin. Kaibigan, kapatid, kapamilya, kapuso, lahat po ng K. Kaaway, yan. Nais po ng Diyos na gawin din po natin ito sa kanila. Pangatlo po, Jesus saves the lost. Makikita po natin dito yung transformation na ginawa po ni Zaccheo nung nakilala niya si Jesus. Ano po ba yung unang ginawa ni Zaccheo? Sabi ni Zaccheo, yung kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mahihirap. Tapos, from that 50% na natira sa kanya, kung may naloko man siya, ibabalik niya ito. Hindi niya ibabalik ng 1:1, kundi ibabalik niya po ito times 4 dun sa naloko niya. Kung marami siyang naloko, yung 50% na natira sa kanya, wala na pong matitira sa kanya. Ganon yung decision na ginawa ni Zaccheo. And real change starts with repentance. Buksan po natin natin Biblia sa Acts chapter 3, verse 19. Sa page 152 po ito. Yan. Sumigaw ng amen ang nakakita na po.
Sabi rito, kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Ang ating kaligtasan po na natanggap natin kay Jesus ay dapat po nagbubunga ng pagbabago. Nais po ng Panginoon na patuloyin po natin siya sa ating puso. Naalala ko lang po yung isa naming lesson sa discipleship class na ang tao, ang bagong nilalang ng Diyos, para siya ay tuluyang magbago, dapat hinahayaan niya ang Panginoong Hesus na magbago sa kanyang buhay. Katulad nga po ng sobrang gasgas na example. And ganoon naman po talaga, yung palayok. Hindi po magiging mabebenta yan ng mahal na magandang palayok kung yung clay pumapalag. Diba? Normally yung clay, sumusunod lang siya dun sa nais nung magpapalayok eh. So ganoon din po. Nais po ng Diyos na siya lamang po ang maghari sa ating buhay. Kapag po ang isang kingdom may dalawang hari, magkakagulo po ito. So kung naghahari sa buhay natin ay minsan si Jesus, minsan yung sarili natin, magkakagulo po. At nais po ng Diyos ang pagbabago sa ating buhay. Sabi po sa gawa, magsisi at magbalik loob sa Diyos. Ang pagsisisi po at pagbalik loob sa Diyos ay tinatalikuran po natin yung kasalanan at tinitingnan at tumitingin tayo ng papalapit sa ating Panginoong Hesus. Ganun po dapat. Hindi pwedeng sa paglapit natin sa ating Panginoong Hesus, bit-bit pa rin natin yung kasalanan. Hindi po ganun nag-work yung transformation. Nais po ng Diyos na yung mga nagmamahal sa Kanya, 100% talikuran ng kasalanan. Sapagkat nais po ng Diyos ang tunay na pagbabago para sa atin. Nung Zaccheo, nung sinabi niya yung mga bagay na yon, hindi naman siya nagdalawang isip na, ay Lord, wala na palang matitira sa akin eh. Hindi ganun eh, kundi wholeheartedly, ginawa ni Zaccheo yung bagay na yon. And right at that moment, when Zaccheo accept yung invitation na ni Jesus, siya'y binago ng Panginoon. And that's real change. Grabe no? Parang, minsan tayo, minsan nga parang, parang pag lumalaki yung sahod, parang, Lord, parang ang hirap naman, pwedeng saka na lang. Kung nakatanggap ng bonus, Lord, ngayon lang to eh. Pero yung Zaccheo, no, parang lagpas siguro, wala nang natira sa kanya. Kasi nais ng Diyos na hindi installment yung pagsunod. Nais ng Diyos 100%. Minsan ganun tayo eh. Kapag convenient, susunod ako. Kapag medyo nahihirapan na ako, Lord, teka lang, parang baka mali naman sinasabi mo. Minsan ganun eh. Minsan, kine-question pa natin si Jesus eh na, totoo ba talaga? Ikaw ba talaga nagsabi nito, Lord? Minsan ganun eh. Pero nais ng Lord, sa pag-repent po natin, 100% po yung trust po natin sa Kanya. Kumbaga, ang tunay na sumusunod sa Panginoon ay nagbabago. Hindi pabago-bago. Yan. Tagal ko nang inaantay yung ganong moment, yung ginagawa ni Pastor Romy. Pero biro lang po. Pero yung nais mo ng Diyos, nagbabago po tayo. Kasi yung pabago-bago, minsan bukas, sunod kay Jesus, sa nasunod na araw, yung sarili naman. Ganun yung pabago-bago. Pero ang tunay na sumusunod po sa ating Panginoon, dapat po nagbabago. Tulad po sa isang sasakyan. Kapag yung kotse naliligaw, para makabalik siya sa tamang landas niya, kailangan niyang iliko yung manubela. Literal na ililiko niya yung manubela.
para makabalik siya dun sa tamang daan. At gagawin po ito ng driver ng steady lang. Hindi left, right, hindi atras-abante, kundi steady lang. Kapag nasa tamang daan na siya, yun na yung babaybayin niya. Ganun po yung ibig sabihin ng tunay na sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Pinalaya na po tayo ng ating Panginoong Hesus. At wala na pong kapangyarihan sa atin ng kasalanan. Kaya wag na po tayong magpaalipin sa kasalanan. Pangalawa po, salvation equals transformation, not just inspiration. Salvation is not just about feeling encouraged or blessed for a while. It's about being made new. New heart, new desires, and new direction. Yung salvation po, hindi po ito yung naramdaman mo lang na masaya ka. Kundi yung salvation po, meron pong ginagawang pagbabago ang Diyos sa buhay po natin. Kung totoo po ang kaligtasan, makikita po ang pagbabago. Hindi instant na perfection na pag tinanggap po natin si Jesus, kinabukasan, perfect ka na. Hindi po instant perfection. Pero, meron na po tayong clear na direction. Dati, papalayo sa Diyos. Ngayon, papalapit sa Kanya. Amen. Ganun po yung nais ng Lord sa mga sumusunod sa Kanya. At nakita po natin yon sa buhay ni Zaccheo. Nung ginawa po ni Zaccheo yung mga bagay na ito, tinalikuran yung kasalanan niya, instant. Sabi ng Panginoong Hesus. Sa Luke chapter 19, verse 9. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Yun po yung nais ng Diyos sa buhay po natin. Na hindi lang tayo basta mabless lang, tapos bukas balik na naman sa dating buhay. Minsan po kasi parang parang may napag-usapan po kami ni Vinya noong nakaraan. Na minsan, at parang ito rin, sinishare ko rin po ito sa nung mga nakaraang linggo po, dun sa mga kapatid po natin sa Teresa. Alam niyo po yung na-aksidente dun sa NLEX. Yung bus driver nakatulog, tapos sinagasaan niya yung mga sasakyan na nasa unahan niya. And syempre, dahil mabilis, nangyari po, mga namatay yung mga tao po doon. Pero meron po doon na interview na isang lalaki. Yung family niya po ay namatay doon sa nangyaring aksidente po na yon. Pero imbis na magalit po siya po ay nagpasalamat sa Panginoon. Nakaka-bless. Tama po. Pero minsan, alam mo yun, minsan nabibless tayo sa mga nakikita natin. Pero, pag nangyayari na sa atin yung mga bagay na yon, parang nakakalimutan natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Na-inspire tayo kasi meron tayong kapatid na binago ng Diyos. Na-inspire tayo na yung kapatid natin, dati siyang may sakit, pinagaling ng Diyos. Nag-praise God tayo. Tapos nung nangyayari, tayo na yung nagkakasakit, nagalit na tayo sa Panginoon. Minsan, ganun yung nangyayari sa atin . At nangyari po yun kapag hindi po natin 100% pinagkatiwala yung buhay po natin sa ating Panginoong Hesus. Nais po ng Diyos para po sa atin, para po magampanan po natin yung mission ng ating Panginoong Hesus. Nais po ng Diyos 100% yung pagtanggap po natin sa Kanya. 100% yung pagtalikod po natin sa kasalanan. Sapagkat
Itong mission of Jesus, hindi lang po ito na-share sa atin para po tayo ay mabless, para po tayo ay ma-inspire. Ito pong mission ng ating Panginoong Hesus, it is call to action. Sabi nga ng ating pastor nakaraang linggo, mandate po natin to. Kaya ito po yung dapat na ginagawa po natin. Sapagkat marami pa pong nawawalang tupa. At nais po ng Diyos na mahanap at makabalik po yung mga tupang iyon. At magagawa lang po yun kapag tayo po ay nagpasakop sa ating Panginoong Hesus. Makikita po natin dito, Jesus seeks, Jesus sees, Jesus saves, now He sends us to do the same. Kung bakit ko po natanong kanina kung ano po ba tayo doon sa dalawa. Sapagkat kung tayo po, yung mga tupang natagpuan, tumulong po tayo magampanan yung misyon na ginagawa ng ating Panginoong Hesus. This is the heart of the gospel. And Jesus wants us to do it. Jesus wants us to do the same. And let's be part of Project Zacchaeus. Kumbaga, nais ng Diyos na sa mga susunod na linggo, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Padalangin po natin na, Lord, sino yung taong gusto mong lapitan ko? Tulungan mo ako, Panginoon, na maging matapang tulad ng ginawa mo. Sapagkat kumbaga tayo rin po ay naging Project Zacchaeus ng mga nauna po sa atin. And ngayon po, tayo naman po yung gumawa ng bagay na yon. Ngayon po, if tayo po yung nawawalang tupa, let's start to commit our lives to Jesus. If we feel lost, hinahanap ka ng Panginoong Hesus. Hindi na natin kailangan mag-send ng invitation kay Jesus. He invites Himself sa ating buhay. And if tayo po yung mga tupang natagpuan, let's commit yung ating buhay sa pagtulong sa mga nawawala pang tupa. Inaanyahan ko po na tumayo ang bawat isa. Si Zacchaeus po, sa paningin ng tao, ay wala ng pag-asa. Magnanakaw yan. Hindi na magbabago yan. Pero hindi, iba po yung nakita ng ating Panginoong Hesus kay Zacchaeus. Imbis, kung ang tao po nakita si Zacchaeus bilang magnanakaw, ang ating Panginoong Hesus ay nakita po si Zacchaeus bilang kanyang anak. At ganoon din po tayo. Kung bakit po tayo naririto, ito po ay dahil nakita po tayo ng Diyos na kanyang mga anak. Dati tayo kanyang mga kaaway. Ngunit dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, tayo ginawang kaibigan niya. At nais po ng Diyos na gawin din po natin ito. Yung mission po ng ating Panginoong Hesus ay patuloy na nangyayari sa panahon po natin ngayon. At nais po ng Diyos na makibahagi po tayo sa mission po na ito.
Sa oras po na ito, tayo po ay manalangin at magpasiyasat sa ating Panginoon. Habang inawit po natin ang kantang ito. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst to a drink from the well? Jesus is calling. Tinatawag po tayo ng ating Panginoon. Come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness has brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness has brought with the precious blood of Jesus Christ. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. What a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Lord of all, sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat, Panginoon, sa misyon na ginawa mo, Panginoon, dito sa lupa. Yes, Jesus. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw, Panginoon, ang unang gumawa ng mga bagay na ito. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin. Sa kabila, Panginoon, na aming ginawang kasalanan, Panginoon, di mo po ito tiningnan, Panginoon. Hindi mo po kami tiningnan, O Diyos, bilang makasalanan. Tiningnan mo po kami, O Diyos, bilang iyong mga anak. Hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos. Sa oras na ito, mga kapatid, nais ang Diyos, nakatagpuin mo siya. Nais ng Panginoon na makasama niya tayo sa kanyang misyon. Nais ng Diyos na magamit yung buhay natin
Yes, God. para yung mga kapatid natin sa labas na nawawala ay makamtan muli ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Yes, Lord Jesus. Kaya Lord, sa oras po na ito, ipakita niyo po sa amin at nawa Diyos, makita po namin, Panginoon, yung pagmamahal mo po, Diyos, sa mga tao, Panginoon. Kung paano niyo po sila nakikita, O Diyos, nawa Diyos, ganoon din po namin sila makita. Yes, God. Hindi namin sila makita, O Diyos, na bilang kaaway. Makita po namin sila bilang iyong mga anak, na iyong mga minamahal, O Diyos. Panginoon, break our hearts for what breaks yours. Upang malaman namin, O Diyos, ang nilalaman ng iyong puso. Kung bakit nandito kami, Panginoon, sapagkat may gumawa ng misyon mo po, Panginoon. Yes, Lord. May humayo, O Diyos. At nais po, Panginoon, na gawin din po namin ito. Yes, God. Gamitin mo po kami, Panginoon. Lord, make us brave. Yes, Make us bold yes, God. to share your gospel, to share Yes, Lord. the good news, Panginoon. For your glory, Lord. For your Ang name. pag-ibig mo po, Panginoon. Ang ginawa mo po doon sa krus ng Kalbaryo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Sumagana ka po sa amin, Panginoon. This is not about sa aming mga sarili. Yes, Lord. This is all about yours, O Yes, Jesus. God. Yes, Lord. This is all about It's yours. all about you. Kaya Panginoon, sa oras po na ito, maghari ka po sa aming buhay. Yes, Jesus. Baguhin mo po kami, O Diyos, sa nais mo. Transform us. Gamitin niyo po, Panginoon, ang aming mga buhay Amen. para sa iyong kaharian dito sa Yes. lupa, Yes, Jesus. Yes. para ng sa langit. Amen. Nais niyo po, Panginoon, na makibahagi kami sa misyon na ito. At sa oras po na ito, Panginoon, we accept your invitation, O Lord. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. At sa mga darating na araw, Panginoon, tulungan niyo po kami. Na yung taong nilagay niyo po sa aming puso, ay puntahan po namin, O Diyos. Yes, God. I-share po namin, Panginoon, yung pag-ibig mo po sa amin. Maging ito man, Panginoon, ay kapatid po namin, kaibigan, mga magulang po namin, O Diyos, kaaway, yung mga tao na kagawa po sa amin ng mali. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Baguhin niyo po, Panginoon, ang aming mga buhay Yes. nang naaayon, Panginoon, sa nais mo. Yes. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig. Hallelujah. Tunay, Panginoon, na dapat kang purihin. Amen. Dapat kang Hallelujah. sambahin, O Diyos. Yes, God. We are accepting your calling, O Lord. Yes, Jesus. Here we are. Lord. Maghari Here ka we po, are. Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang makita sa aming mga buhay. Yes, God. At ang lahat na nagmamahal sa iyo ay tutulungan mo, Panginoon, Amen. na makawala sa bihag ng kasalanan. Hallelujah, Jesus. Amen. Maraming salamat, O Diyos, sa oras po na ito. Sa panawagan na ito, Panginoon. Maraming salamat po. Sa katapangan na binigay niyo po sa amin sa pag-ibig, Panginoon, maraming salamat po. Tunay nga, O Diyos, hindi na po ito tungkol sa amin. Ito'y tungkol na po, Panginoon, sa kung sino ka pa, Panginoon, sa amin. Nawa, O Diyos, patuloy na mahayag ang iyong kabutihan, patuloy na mahayag ang iyong katapatan, hindi lang dito sa lugar na ito, kundi, Panginoon, sa labas ng iglesyang ito. Amen. Maraming salamat, Panginoon. At excited kami, Panginoon, sa mga bagay na gagawin mo po. Yes, Lord. At sama-sama kami magpupuri at sasamba Hallelujah. sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po. At ang lahat na nagmamahal sa ating Panginoong Hesus ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Makakaupo na po ang bawat isa.
Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.